Hello guys! Samahan niyo ako ngayon sa isang araw bilang isang healthcare assistant dito sa New Zealand. Ako nga pala si Grace, isa't kalahating taon lang nagtatrabaho bilang healthcare assistant dito sa New Zealand. Kadalasan nga, ako ay afternoon shift. Nagsisimula ang aking trabaho ng 3:30 ng hapon at matatapos ng alas 11 ng gabi. Mabuti na lang nga at pumayag ang aking manager na magsimula ako ng 3:30 ng hapon dahil kadalasan ang afternoon shift ay nagsisimula ng 3 p.m. At dahil meron akong 3 anak na pumapasok sa eskwelahan at umuwi ng alas 3 ng hapon, nakiusap ako na magsimula ng 3:30 para nasundo ko na sila bago ako pumasok. Uuwi naman ang aking asawa ng 5 o'clock kaya may kasama ng mga bata simula 5 o'clock ng hapon. Dito nga sa New Zealand, dahil sa taas ng cost of living, hindi uso ang kasambahay. Kaya kaming asawa ay nagtutulungan sa mga gawaing bahay at sa pagtingin sa mga bata. So ayan na nga, handa na ako para sa pagpasok sa aking trabaho. O diba? Akala mo sa opisina papasok? 15 minutes drive mula sa aming bahay papunta sa aking trabaho. Ito na nga at nakarating na ako sa aming facility. May staff parking at ito ang labas ng aming facility. Merong iba't ibang department sa loob. Merong hospital level of care, dementia, at meron ding apartment. Kadalasan, ako ay na-assign sa dementia o ang tawag namin ay MSU, in short for Memory Support Unit. Mayroong 17 residents sa MSU. Kadalasan ay ako ang in charge sa shift at nagre-report sa nurse on duty kung may importanteng pangyayari. Ako na rin ang nagpapacilitate ng medication ng mga residente. Napakaganda nga naman at malahotel ang itsura ng aming facility. At ang mga residente ay hindi basta-basta. Mayroong doktor, lawyer, chemist, nurse, midwife, at kung ano-ano pa. Ito ang dining area ng mga residente at ito naman ang receiving area. At ito naman ang nurse station. Ito naman ang guest bathroom. Dito ay meron din silang kitchen kung saan pwede silang gumawa ng tea at activity area. Makikita ang iba't ibang kwarto ng mga residente. Bago magsimula ang aming shift ay binibigyan kami ng handover ng nurse. Dito ay sasabihin ang mga mahalagang update sa mga residente. Alas 5 naman ng hapon nagsisimula ang dinner ng mga residente. Karamihan sa kanila ay kumakain sa dining area, ngunit meron ding residente na kailangang i-assist for feeding. Sa trabahong ito ay kailangan mo nga ng maraming pasensya at pangunawa. Pagkatapos kumain ng mga residente ay sisimula na nga namin ang paggawa ng cares. Ang cares nga ay kung saan aming lilinisan, pupunasan at bibihisan ang matatanda para maging handa sa kanilang pagtulog. Ang ginagawa ang cares, kailangan maging mapagmatsyag ka din sa katawan ng iyong alaga. Kailangan mo obserbahan kung may mga pagbabago, pamumula, o sugat sa kanilang katawan. Hindi ko nga maaaring ipakita kung paano ginagawa ang cares dahil ito ay masyadong pribado. Meron nga kaming tinatawag na care allocation. Dito mo makikita kung sino ang mga residente na nasa iyong listahan at iyong gagawin para sa cares. At kung natapos na kami sa aming cares at nakapag-break na, isa sa aming responsibilidad ay ang pag-check din ng laundry area. Kailangan naming magtupi at
maglaba ng mga tuwalya na ginagamit ng mga residente. Ang mga personal na damit nga naman ng mga matatanda ay kinabukasan nilalabhan sa umaga ng aming laundry staff. Ito nga ang aming laundry area. Matapos ma-check ang laundry area ay pwede na kaming umupo sa aming nurse station at magsimulang gawin ang aming notes. Sa notes, doon mo ilalagay ang mga detalye ng pangyayari sa residente sa buong araw. At bago nga matapos ang aming shift ay kailangan naming isa-isahin ang mga kwarto at i-check ang mga residente kung sila ay tulog o gising. Kailangan ding siguraduhin na lahat ng mga pinto ay nakalock. Dito sa aming facility, sa dementia unit ay merong sensor panel na aming ina-activate para malaman kung tumayo sa higaan ng matanda o kung lumabas ng kwarto ang mga ito. Pagkatapos ng aming last round check, ay magbibigay kami muli sa nurse ng handover para magbigay ng update sa mga pangyayari sa residente. Ito na nga ang isang buong araw ko bilang healthcare assistant. Bye!